Sinasabi ni Pixord na isang skill ang pinakawalan niya at ang kalahati ng guildmates niya ay namatay. Kahit 86% ang fire resistant ay walang silbi, at sino yung lalaki na yan, hindi gumagana sa kanya ang apoy. Sinasabi ni Grid na nakakainis ito. Ayaw niya lumaban kaya fuck off, +8 Dainsleif reproduction. Rating, unique. Sa isip-isip ni Pixord na ang mga pinakamahusay na dealer ng guild ay hindi masaktan ng bagay na yan, pero tinamaan niya si Helgao sa isang swing lang. Yung nakakatawang attack power at defense na yan, dapat siya ay hidden class. Dagdag pa dyan, ang aura sa paligid ng greatsword na yun ay isang +8 enhancement effect. Sobrang manipis ang pagkakataon at mahalaga ito kaya bihira lang siya makakita ng +7 equipment. Ibig sabihin, high-level hidden class changer siya, mayaman, at may swerte pa siya. Dapat snob siya. Tinatanong ni Pixord na isang Japanese spy daw ba siya sa Sakura Guild. Huwag niyang agawin ang kanilang raid, sumagot si Grid na hindi siya Sakura Guild. Korean daw siya, masayang-masaya ang mga Silver Guild at sinasabi nila na hoy. Korean din kami, masaya siyang makilala siya. At sabi pa ng isa na Korean may skilled na tao na ganyan sa Korea maliban kay Yura at Pixord. Sa isip-isip ni Pixord na tulad ng akala niya, alam niya na may isang genius na ipapanganak sa Korea balang araw. Sinasabi ni Grid na ano ang ibig sabihin niya ng interrupt. Hindi niya ba nakita na siya lang ang nakakatanggap ng deal damage ng halimaw na ito, habang sila ay walang ginagawa? Ginamit ni Grid ang pag-mouse sword dance, at kill. Nakatanggap ng critical si Helgao ng 10,500 na pinsala. Napatigil si Helgao ng kunti sa atake ni Grid. Sinasabi ni Grid na wala siyang pakialam sa halimaw na ito, at kung gusto niyang kunin ang advantage, ginawa niya na sana. Dito lang siya para sa mga Firestone, kaya iwan na lang natin ang isa't isa. Sa isip-isip ni Grid na hinding-hindi matatalo ng mga lalaking na yan. Ang halimaw na yan, hindi niya naman makita ang combat power nito. At kahit natamaan ito ng critical ng kill, kahit 10% ng health nito ay nawala. Kahit ginamit niya ang immortality passive skill niya, hindi siya sigurado na kaya niya ang bagay na yan. Isang monster from hell talaga, hindi maganda ang isa na ito. Aalis na lang siya pagkatapos ng pagmimina ng 3 Firestone na kailangan niya para makagawa ng shields ni Tobin. Sinasabi ni Helgao na siya, hindi niya maaari hawakan ang isang bagay ng mababang tao kagaya niya. Umatake na din si Pixord at ginamit niya ang draw sword at string. Tinamaan si Helgao at nagsisiga ito, ginamit niya ang skill na sheath sword at nagpakawala ng breadth. Sinasabi ni Pixord na ayos, sabi niya Korean siya kaya magtitiwala siya sa kanya sa ngayon. Isa-isip ngayon lang bilang bayad sa utang niya, may opening sila. I-focus ang lahat ng iyong kapangyarihan sa isang punto. Kung ibubuhos niyo ang lahat ng pagsasanay niyo, makukuha natin ngayong, patunayan natin ang kakayahan ng ating Silver Knight Guild. Sinasabi ni Helgao na hindi siya kailanman nabibigo na maging delusional sa lahat ng oras, sa kabila ng pagiging parehong tao, ipapakita niya ang malaking pagkakaiba, sa isip-isip ni Grid na yung mga Firestone, nagliliwanag ngayon, ito ba ang pinagmumula ng magic power nito? Nakita niya, ang Firestone na ito ay kailangang kaugnay sa impyerno ng magic power at magiging some way o iba. Kaya, kung ma-manage niya mamina ito, patuloy nila inaatake si Helgao, sinasabi ni Helgao na ang kapangyarihan ng impyerno ay hindi niya kayang abutin. Mga kaawa-awang ephemeral, tandaan ito ng malinaw, at mamatay kasama ng lahat ng kanyang mga kasama, sa isip-isip ni Pixord na ang kanilang buwang nahirap sa pagsasanay ay isang kamot lang ng halimaw na ito. Pagkakamali niya ito sa misjudging Helgao's power, patawarin niya daw sana siya. Sinasabi ni Helgao na ang fire ay humihina, siya ay bastard, ang lakas ng loob niya. Sinasabi ni Grid na tama siya, nakakuha ka ng Firestone, sinasabi ni Grid na kunin niya. Ang Firestone ay ang kahinaan nito, hanapin ang glowing Firestone at minahin ito, dyan nanggagaling ang kapangyarihan niya, at ito din ang kahinaan niya, Fantastic Pickaxe. Rating, Legendary Durability, 155-219 kapangyarihan ng attack, 107. Isang pickaxe na ginawa ng Legendary Blacksmith G, sa pickaxe na ito, kahit 5 taong gulang na bata ay maaaring makakolekta ng high-quality iron ore. Tataas ng 10%, tataas ng 5%,
ang kasanayan na intermediate mining technique, level 3, ay mabubuo. Restrictions ng user, level 200 o mataas, sinasabi ni Helgao na masyado niya daw siya ginugulo. Inutusan ni Greed ang mga Pavranium para umatake. Sinasabi ni Gao na sinusubukan niya bang kunin ang kanyang atensyon gamit ang mga scrap na ito. Hindi ito nababasag kahit sa mga staff niya. Adamantium daw ba ito? Higit pa dyan, isang artifact na nakakagalaw ng parang may sariling kamalayan. Humihingi ng paumanhin si Pixord dahil wala siyang skill sa pickaxe at hindi niya alam gamitin, sa isip-isip ni Pixord na hindi ganyan karaniwan ang laki ng isang greatsword, at dagdag pa dyan, ang epekto na yan. Plus Night Enhancement, napapamura at sinasabi ni Greed na kahit siya kaya niya yan. Binigay niya sa kanya ang pickaxe, kahit tanga pwede gamitin yan. Siya na ang bahala sa Firefly na ito, bitawan niya na ang shitty sword niya, at simulan niya na ang pagmimina. Siya si Pixord ika-16 ng Unified Ranking Swordsman, ito ay nakakahiya. Ginamit ni Greed ang pag-Moss Sword Dance at Link at sa isip-isip ni Greed na 10% ng health nito wala na. Tiyak na hihina ito pagkatapos ng pagmimina ng Firestone. At dagdag pa dyan, madalas siyang nag-level up the past 4 months, at sa ngayon level 246 na siya kaya may chance siya. Sa isip-isip ni Helgao na nagdurusa siya ng ganitong pinsala dahil nawala ang isang Firestone niya. Walang kwenta, tiyak na lumakas ang bastos na yan pagkatapos niya magsimula gamitin ang sword na yan. Sinasabi ni Helgao na sinusubukan niya ba ulit kunin ang Firestone, hindi na ulit yan mangyayari. Umatake si Greed at sinasabi nito na sa kanya siya tumingin. Sinasabi ni Helgao na yung kakaibang golden blades and that sword. Ninakaw niya ba ang God's treasury or something? Wala pa siyang nakitang tao na katulad niya maliban kay Mauler na kinikilala niya. Sinasabi ni Greed na yung legendary Mauler guy, sinasabi niya ba yung lalaki na tumalo sa kanya, matagal na nangyari. Nagpakawala ng transcended link si Greed, sinasabi ni Greed na sigurado siyang mamamatay siya ngayong araw. Siya ay isang legend, tulad ni Mauler, nakikita niya ba ito? Sinasabi ni Helgao na paano maihahambing ang isang katulad niyang bugok kay Mauler? Nakatanggap ka ng 4,800 na pinsala, magdurusa ka ng 2,000 burn damage bawat segundo hanggang mamatay ka. Tumatawa at sinasabi ni Helgao na ito ay apoy ng impyerno na hindi namamatay hanggang sa maging abo ang kalaban. Hindi niya magagawang eye-off ito kahit sa malakas niyang bibig. Pinawalang bisa lang ni Greed ang apoy sa paligid niya at sinasabi nito na ganyan ba, sa isip-isip ni Helgao na hindi gumagana sa kanya ang Hellfire. Katulad niya, isang legendary ba talaga siya katulad ni Mauler? Ang pinakamalakas sa mga legend na nag-seal sa mga Great Demon bilang tao. 150 taon na ang nakakaraan, pagkatapos niya i-seal ang kanyang katawan, maaari lang siyang mag-exist sa pamamagitan ng paggamit ng apoy at katawan ng demonic na nilalang, pero siya ang Hell Eternal Flame na kanyang mag-burn sa lahat ng several time. Siya ang Helgao, ang ika-9 sa 33 Great Demon, hindi niya hahayaan mapahiya ulit siya. Naglabas ng sandata si Helgao at inatake si Greed. Nakatanggap ka ng isang striking blow 7,930 na pinsala. Sa isip-isip ni Greed na biglang lumakas, ang Pavranium. Hindi lang ang lakas nito, kahit ang appearance at atmosphere nito ay dramatically na nagbago. Nakatanggap ka ng 3,550, 3,570, 3,550, 4,900 na pinsala at nakatanggap ka ng critical na 7,270, 7,700 na pinsala. Sa isip-isip ni Greed na pinag-enhance niya ang lahat ng kanyang armors hanggang +6, pero ang pinsala ng halimaw na ito, sobrang taas rin ang mga critical rate, wala siyang burn, salamat sa kanyang fire resistance, pero hindi pa rin overlooked ang Hellfire, nagmina na siya ng isang Firestone ganito pa rin siya, ito ba ang kapangyarihan ng impyerno? Ginamit ni Greed ang pag-Moss Sword Dance at Wave, 18,500 ang pinsala mo. Bumaba ang lahat ng bilis ng target, sinasabi ni Helgao na may natitira pa siyang trick. Tiyak na kailangan niyang aminin ang kanyang pagsisikap sa pagpapaalala sa kanya kay Mauler. Pero hindi siya si Mauler, sa isip-isip ni Greed na 30% na lang ng health niya ang natitira. Pero kung kaya niya pa daw magtiis ng kunti pa, kaya niya na ulit gamitin ang kanyang upper hand ulit, sinasabi ni Greed na kung may isa pang Firestone,
Sinasabi ni Pixord na lagi daw ba ito hindi effective? Anyway, konti na lang, malapit na siyang makakuha. Masama na yung tingin ni Grid kay Pixord, sumisigaw at sinasabi ni Grid na gusto niya daw bang mamatay dito sa kanya. Tanga ka, mamatay daw siya dito mag-isa. Ngayon ay ang first day ng First Satisfy International Competition. Sa gitna ng cheers ng audience, inilabas na ang mga resulta ng Boss Raid at Labyrinth Breakthrough. Masasabi nating na inaasahan ang resulta, dahil ang United States, Canada, at France ang mga nangungunang kandidato. Ang tatlong bansa na nabanggit ay tumanggap ng kanilang mga medal at nabuo ang Big Three. Sa Boss Raid, may mga mahinahon na order, perfect damage dealing and tanking, si Zibel, ang ikalawang sa unified rankings ng Team USA ay nanalo ng gold medal. At sa Labyrinth Breakthrough, dinala ni Bondre, ikalabing-isang sa unified rankings, ang gold medal home for France. Sinuri niya ang structure ng Labyrinth na may remarkable na bilis at niloko ang ibang ranker sa kanyang skill. Ang huling dumating ay ang Big Three sa Canada. Biglang lumakas ang Canada, sumali si Chris sa mga laro, pero tinalo siya ng USA at France sa bawat laban at nanalo ng silver medal sa dalawa. Isinasaalang-alang na ang bawat manlalaro kung saan pwedeng isali sa hanggang 3 laro sa kompetisyong ito. Na-disappoint ang mga records ni Chris, pero punta sila sa competition starting results na ipapakita sa screen. Bukas ang target processing, may winning tactic ba? Tactics tiyak na umiiral, pero ang paraan para manalo ay simple. Kailangan niya lang na tamaan ang target, sinasabi ni Grid na ang tanga niya. Duda siya na may mga rankers na hindi kaya, hindi niya rin ba matamaan yan? Kung maganda ang tingin niya sa paligid ng Firestone, may parte ng lupa na malapit sa mga ugat na mas mahina. Pumili na siya sa spot na yan, bilis na, sinasabi ni Helgao na mas mabuting mag-alala muna siya sa buhay niya. Umatake na si Helgao at nilabas ni Grid ang Holy Shields. Sinasabi ni Helgao na walang katapusang artifact, nagsasawa na siya sa ngayon. May ilalabas pa siya, sa isip-isip ni Grid na hindi siya makapag-break. Inutusan ni Grid ang Pavranium para bigyan siya ng kunti oras. Nilabas ni Helgao ang sandata niya para mablock niya ang Pavranium at para maatake niya si Grid, sa isip-isip ni Grid na mabilis siya. Nasa ibang level siya, kaysa sa Guardian of the Forest. Sinasabi ni Helgao na ang lakas ng loob niya para maliitin ang impyerno, kaya mamatay siya para sa kanyang Improvidence, iiwan niya ng walang laman ang ulo niya para makapag-isip siya. May malakas na pagsabog at liwanag at tumatawa at sinasabi ni Helgao na masunog siya at maging abo. Sinasabi ni Grid na sorry to disappoint you, pero hindi siya mamamatay ngayon. Doran's Rings. 50% ng pinsala na natanggap ay agad na mababawi, 10 minutong cooldown. Gulat na gulat si Helgao at sinasabi nito na gaano karaming ang mga artifact na mayroon siya. Sinasabi ni Grid na sobrang matagal na siyang nandyan sa ilong niya. Failure. Na-activate ang option effect, ginamit mo ang skill na bisect, nag-critical at nakatanggap si Helgao ng 46,940 na pinsala. Sumisigaw si Helgao sa mga natatanggap niyang pinsala, na bisect mo ang kamay ni Helgao. Si Helgao ngayon, ang kanyang paggalaw at malaking pagbaba sa attack power at attack rate. Sinasabi ni Grid na kung gagamitin niya ito laban sa malakas na pag-atake ng kalaban, ang epektong ito ay ma-maximize ang epekto ng armor, on the max din ang health niya, at ganito ginagamit ng tama ang Doran's Ring. 30% na ang kanyang health na nawala, kumapit na daw ba siya? Sinasabi ni Helgao na siya ay bastard, tumigil na daw siya. Nagtaka si Helgao kung bakit para hamina siya. Lumingon siya kay Pixord at sinasabi nito na ikaw isang insekto. Nakuha na pala ni Pixord ang isang Firestone at sinasabi nito na sa wakas nakuha niya na din. Nakangiti at sinasabi ni Grid na talagang masakit ang mga bagay para sa kanya. Panahon na para sa round 2. Sinasabi ni Pixord na hindi niya ito pinag-isipan at hindi niya naman naisip ang pagmimina, pero satisfaction ito nang sa wakas nakakuha siya ng mineral. Isa pang uri ng thrill na hindi niya karanasan sa laban. Baka dapat niyang subukan mag-invest sa mining skills. Sinasabi ni Grid na dyan na siya, ginawa niya ang mga sinasabi niya, at nakakuha siya. Masayang masaya at sinasabi ni Pixord na talaga? Nagawa niya talaga, di ba? Nahihiya at sinasabi na yan lang ang ginawa niya. Paano pinupuri ng isang guild master ng Silver Knight Guild at ika-16 sa unified rankings at manabik ng labis mula sa isang bata at least 10 years younger?
Sa isip-isip ni Pixord na isaalang-alang ito, kung sino yung bata at hindi ito weird. Sapagkat siya ang lalaki na swang sa Great Sword of the Abyss at sa sikat na Pagmas successor. Inilarawan siya ng media bilang isang individual na may mahina na kontrol at sinabi na siya ay naka-overgeared, pero hindi sa tingin niya. Ang paggamit sa kanyang sariling mga produksyon ang pinaka-blacksmith katulad ng combat method. Na-overpowered niya ang halimaw na ito, at natalo ang mga nasa level 200 na elite na umaabot sa 140 na Silver Knight Guild. Ito ang level ng Korean Legendary Class, hindi niya papanuurin ang pag-asa ng South Korea taste failure. At gumagawa siya ng daan para sa kanya gamit ang pagmimina. Sa Byron Castle, nanginginig si Tobin at sinasabi nito na hindi umaasa. Masyadong unstable yung lalaking yan, sinasabi ng lalaki na ano na Tobin. Mukhang balisa siya, sinasabi ng babae na tila nagmina si Grid para sa Firestone na nagsasabing trust me. Sinasabi ng lalaki na ano daw ba ang dapat ikabahala dito. Sinasabi ng babae na nag-order din siya ng production from Grid, diba? May 140 na piraso na equipment na ginawa si Grid para sa guild sa nakaraang 4 na buwan, pero 8 sa 10 ay normals o rare. Sinasabi ng lalaki na ang ratings ay tungkol sa swerte kahit sa tingin niya ay lahat ng may mataas na inaasahan ay parang maliit na bata. At sinasabi ng babae na sa mga naririnig niya, pareho ang naranasan nilang lahat. Lahat ng guildmates ay nabigo sa normals, narinig ang trust me, mula kay Grid. Hindi na alam ang gagawin ni Tobin at kinakabahan na at sinasabi nito na huwag niya daw sabihin yan. Medyo hindi siya sigurado noong at madali niya tinanggap ito. At hindi niya alam kung bakit. Kung wala ang fire shields, kailangan niyang ipagpaliban ang paparating na Phoenix Raid, sinasabi ng babae na ibig niyang sabihin, salita lang. Hindi niya ba naisip, kinakabahan na din ang isang lalaki at sinasabi nito na isang normal daw din ba siya? Tinatanong naman ng babae kung narinig niya din ba yan na sinabi ni Grid na trust me. Sinasabi ni Grid na trust me, magtiwala siya sa kanya at sa akin. Round 2 na, sinasabi ni Helgao na siya ay isang mortal lang. Hindi niya na muli mararanasan ang kahihiyan na ito sa isang tao lang. Nagtataka si Helgao na may lumalabas sa kanya at sinasabi nito na ito ay isang vessel of the Devil King Pudes. Ito na ang limit nito, 2 sa 4 na Firestones na dinala niya sa realm na ito ay kinuha. Kung hindi niya matapos ang human bastard na ito sa natitirang magic power niya. Nakakatawa na naman siya sa impyerno. Napahinto si Grid sa pag-atake at nagdurusa siya ng 1,850 1,700 na pinsala. Sinasabi ni Grid na may ibang attack methods pa siya. Sinasabi ni Helgao na aaminin niya, hindi niya inaasahan na makakatagpo muli siya ng taong ganito ang level. Gayunpaman, kakailanganin niya ng dahilan para sa pangungutya na makukuha niya sa impyerno. Kakaladkarin niya ang kanyang kaluluwa sa impyerno at gagawin niya siyang alipin magpakailanman. Sa isip-isip ni Grid na kaya pa rin niya ang deal damage habang nagdurugo siya. Halimaw talaga siya, sinasabi ni Helgao na ipakita niya sa kanya ang susunod na round na tinawag niya. Nakapag-dash si Grid na pinakawalan ni Helgao na atake at sinasabi nito na kahit nawala na ang 2 Firestones malakas pa din siya. Dagdag pa dyan, nagsimula na siya umatake mula sa range. Mas madali niyang pinalitan ang kanyang swang staff. At sa rate na ito, hindi siya makalapit, kaya niyang umatake mula sa malayong range may transcend siya, pero 30 segundo lang ito. Higit pa dito, ang transcend ay isang skill na dapat niyang isave for the very last. Kung gusto niyang tapusin ito, kailangan niya itong palitan ng close combat. Muntik nang tamaan si Grid buti na lang na-block ito ng Pavranium. May lumabas sa lupa at napatalsik si Grid at sa isip-isip nito na mainit na hangin mula sa lupa. Bumaba ang damage rate ng Hellfire, pero hindi pa rin masukat ang kanyang combat power. Kung kaya niya ito kahit nasasaktan, hindi niya maisip ang magic power niya. Sinasabi ni Helgao na siya ay nasa perpektong lugar upang masunog. Ngayon, tapusin na natin ito. Habang tinitignan ni Helgao si Grid sa taas, gagawin niya daw itong abo. Sa isip-isip ni Grid na hindi niya daw ito maiiwasan. Kailangan niyang isugal ang isang ito.